Hi, good morning. Magandang buhay. Welcome po uli. Tagal tayo hindi nakapag-upload dito sa channel na to. Huwag naman nating hayaang mamatay. At ayun, ready na po yung ating plot. Ayan, actually, sasacrifice na natin yung ibang mga kangkong. Yung iba, bagay, anong na lang pala to. So, mustasa pechay. Ayan, kangkong, para at least may mga kapalit pagka tinanggal na po natin yan. Nasa bulsa ko na. Ayan, yung mustasa naman po, ibubudbud lang naman natin yan, mabilis lang. Tsaka pechay. Problema naman ngayon, pagka tumubo na po yan ng bantayin yan. Dahil sobra pong lakas ng ulan. Pero ganun talaga. May mga advantages at disadvantages bawat season. Ginaganda naman po sa tag-ulan, mas pag nakasurvive na po sila, mas magaganda at mas matataba po yung compare po sa sobrang init. Kahit anong dilig nyo talagang sa sobrang init po ng panahon, talagang affected po yung ating mga halaman din. So pag init ulan, ay gustong gusto po nila yan. Gustong gusto nila. Grabe ang putik, mabigat po ang paa ko. Gusto ko munang ayan, linisin. Okay na. Ayan. Ito, naglagay tayo ng tawag dito, siling panigang dyan. Pero pinutol lang iba yung pinutol po ng mga snails. Marami na naman ng snails. Kailangan na naman natin maglason. So, tiyempo lang po tayo. Tingnan nyo naman yung mga natin, kangkong. Ang hahaba na. Puputulin na lang po yan. Shoutout pala kay Pastor Tanay de Jesus. Ayan. Sana nakapagpabili po kayo ng kangkong. At hilig niya din yung So ayan, dito tayo mag-umpisa. Wow. Ano ang uunahin mo? Ayan. So ang gagawin natin, mas marami po ang ilalagay ko. Kasi sigurado kumbaga sa hayop, mataas ang mortality ngayong tag-ulan. Ito yung mustasa, ito yung kangkong, ito yung pechay, yung blue. So pechay na muna tayo. To ni kongkong isang araw. So ibubudbud lang natin. Medyo kakapalan natin dahil mortality. Marami mababali niyan umulan. At least meron na tayong aabangan na sorry. Andyan pa lang yung taho. Anong oras na? Sa grotto pa lang yung taho. Yan. Tapos tayo tatawid dito. Yan. Grabe oh. Grabe lemongrass natin. Halimaw.
Dahil sa dami ng available plat natin, dalawang plat na yung pechay natin. Dapat talaga nito harvestin mo na agad. 30 days maximum. Mataba yung lupa, 25 days lang kaka-harvest na iba. Jom! May kukunin ka? Ba? Saan ka pupunta? Nando sa storage yung mga honey. Lahat nung nasa 330 ml yun eh. Hanap ka na lang na malalagyan. Yan. Tapos mustasa. Mustasa naman to. Kung may time ka nga lang sana, pwede nyo pong tabunan to ng vermicast. Yung mababaw lang ha, huwag malali, mababaw lang. Na matabunan lang siya ng konti. Mustasa. Bagay last year naman nakapagtanim naman tayo ng tag-ulan, di ba? Tanim tayo ng tag-ulan nung last year, magaganda naman. Pero yon, masipag tayo sa fish amino acid. Marami pa tayo dyan. Burong-buro na. Maraming langgam ha, kailangan yata isprayhan to. Kailangan natin isprayhan ng Magnum yung mga langgam. Ay, lumipat ako. Dito pa pala. 4 na plat. Ayos yan. Kailangan natin i-sprayhan. Delikado, hahakutin po ng langgam. Hahakutin ng langgam ah. Sayang yung pagod natin. Maganda na yung mga natin, avocado. Ayan, nagbawas din ako ng dahon uli. So ang tip ko po sa inyo, lalong lalo na yung mga open area, mag pruning na kayo pag lalo na ngayong season na to, na kahit sabihin yung walang bagyo, may mga biglaang malalakas na hangin, kagaya na dami nating damo papa-sprayan ko po yan ng pamatay damo, huwag po kayo mag-alala. Mag pruning na po kayo, hindi naman yun pinapatay yung halaman, at least sinisave po ninyo sa matinding kapahamakan. Dahil ay grabe, maniwala po kayo, iba po ang lakas ng hangin ngayon. Dagdagan natin yung ating mustasa.
di ay dami lang gama. Kailangan ano to, hahakutin lang nila. Alam nyo naman, pag tag-ulan, ang mga langgam, nag-iipon na rin po ng pagkain yung mga yan. Nag-iipon na sila ng pagkain. Ito namang kangkong, wala nang problema to dahil binabaon natin to. Wow. Hirap ngayon mag ano may ano na, may people na. People, baka may delivery to. Aro, Gilbert Cuevas to. Ay, yan. Mahirap pala magtanim ngayon ng yung ganon-ganon. Dati pag tuyo, pag ginanon mo, tatatakpan. Ngayon dahil putik, hindi. Kailangan anahin niya. Ako na lahat ka. Ah. Natin takpan yan. Alright, sana lang yung dun sa dulo. Ano kaya tatanim natin? Bukas naman tayo magtanim, may mga bisita na tayo. Problema, malangaw ngayon, baka wala na naman sila. Tingin na lang. Para matakpan.
Hindi nag-automatic eh. Hindi ka nag-automatic. Hindi nag-automatic. Ay, sarap ng calories natin na burn na naman. From 85 kilos, 81 na lang tayo. Sana tuloy-tuloy. Target natin ay 72. Kaya. 9 more. Babalik tayo sa pagkabata nito. Pagka ganun. Ay, nalalaglag yung aking short. Ay, paano ba to? Ayan. Okay na. Kailangan ng sprayan ng mabilisan po ito. At sayang yung ating pagod. May langgamens. Excited ako sa saging. Alam nyo mga farmer, excited po ako sa saging. Yung saging dito. Although alam naman natin na talagang makakapagbigay po ng sustansya itong ating mga inalagay na Carabao manure. Tapos with support pa rin naman ng chemical. Hindi naman natin pwedeng bitawan basta-basta. Organic and ano po tayo, semi-organic tayo. Pumipitik pa rin po ako ng let's say potassium o triple 49 potassium sa mga tanim natin. Pero mostly sabihin mo ng 75% organic. So ayan mga, kasi there's no such thing as organic. Mahirap na pong i-achieve ngayon talagang organic. Kailangan mo ng certification, kailangan mo ng tests, 'di ba? Kahit sabihin mo yung manok na yan na native, paano mo masasabing organic? Nagpapakain ka ng feeds, 'di ba? So kahit sabihin mo ng walang feeds, nagpapakain ka ng mga gulay-gulay, di mo alam yung may gulay na isprehan pala yun, di ba? Nakuha mo sa palengke, chinap mo, di ba? So may marami pong maraming factors. Sabihin mo na lang ng healthy chicken, pwede na yun. So free range, di ba? So ganito din naman po yung mga saging natin. Ngayon, excited po ako dito dahil sana makapagbigay po ng matatabang bunga din. Kasi dito medyo challenging dahil may mga kaagaw po sa nutrients eh. Kaya nga sabi ko dapat mas marami tayong ilalagay na organic fertilizer, especially yung Carabao manure. Kaya nga sabi ko pati ito sana, yung mga nyug na yan, malagyan din. So bala ko nga sana budbud lang ng budbud hanggang sa makover natin ito eh. Kasi sa dami naman po ng makukuhang Carabao manure talaga, unti-unti kaya. So matatransform mo itong land na to na talagang matabang lupa, lalo na ngayong umuulan, maganda. So ayun, sana, di ba, habang wala naman pong gaanong trabaho, ayan, anuhan natin. Ang ganda ng ng mga lemongrass natin, sobra. Oh, sino to, si Ann? Spray muna tayo. Ito pang mga mahogany oh. Kailangan mabawasan din po ito. Tatakot din ako. Actually na puro ito eh. Kaya lang alam nyo na, pag tayo po ay naputo na buwalan itong isang pati kalsada natin, maapektuhan. Ayun oh. Ganyan po yan. Ganyan kalaki ang uukain. Kaya ako natatakot. Kasi hindi lang yung puno ang mawawala eh, pati yung daanan, malaking gastos ka nabuwal. Wala ko na yung magnum. Basta't langgam po ang problema, magnum ha. Pag langgam ang problema po ninyo, the best is magnum. Parang parang nahihirapan ng ating parang barado parang barado di man lang inayos to ni Kong Kong, ginamit niya ganito kahina. Oh, malakas naman yung motor.
hopefully okay na po. Yun oh. Oh, diba? Oh. Dito ang problema. Okay na tayo. Medyo kailangan mo talaga ng ano, butol pa lang naman yan, hindi yan maapektuhan. Mas maganda medyo tapang-tapangan dahil para mamatay po yung mga kalaban natin na naandyan sa baba, diba? Dami. Although mist lang, mamamatay po yung mga yan, pero maganda na rin medyo matapang-tapang sa lupa, sa may gilid-gilid lagyan nyo na rin kasi para yung daanan nila, diba? Pang pa-retire na rin tong aking sprayer tibay pa naman. Ano lang naman pala papalitan, baka ito lang. Nabibili naman po yan mga parts by parts. Sprayan ko na rin dito kasi para yung mga ko yung ating mga vermicast, follow upan ko nga vermiworm sa ibabaw. Lalagyan na natin ito dahil may langgam ako nakikita. Pa-harvest na pa naman yon, harvest na hindi naha-harvest dahil walang time. Effective ba? Pindutan ang problema nito. So ayan, okay na tayo. Ending lang nung ating ginawa ngayong araw, spray. Ayan, so mukhang kami po ay may nagbigay kasi ng 15k na tip kanina. Salamat sa iyo, brother. Thank you so much. Ngayon talagang gustong-gusto nila mag-outing kahit sa malapit lang daw. So si Bebe naman, syempre, so sige, sabi niya, ipunin niyo yan at dadagdagan na lang natin. So ayun, sana bukas may magbigay din ng yung tip daw nila ngayon pagsasama-samahin. Sabi ko pang jeep lang yan pero okay na din at kapag outing din tayo. So sabi ko pagkain na lang problema kasi bilis lang naman iraos ang pagkain diba? So ayun, bahala na. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay sa suha. Sana po ang mga suha natin ay nisprayan ko ng konti ito, diba? Nakita nyo naman dahil may nang bubutas. Pagka na iba po ang itsura, matik yan po ay nabutas. Mukhang marami po ang ibubunga ngayon. Ayan, so sana ay wag nang malaglag, kumapit ng husto at wag makunan. Ay nako. Ayan, so ayan, maraming pong salamat. Maraming bungang bayabas. Magandang buhay. Di natuloy ang bunga ng ating duhat pero malaki na po siya, lumalaki. Sana wag naman po ito madisgrasya ng bagyo. Ayan. So umaraw na. Ayan, tayo magpapahinga na. Sabado ngayon. Ayan. Ito, maghihintay na lang po ito. Baka mamaya uulan din naman. Mga buto natin, hindi na natin yan didiligan. Tutubo na lang yan.
Ayan, maraming salamat po at magandang buhay.